Hello? Oh, na-cancel na naman hearing ko eh. Ewan ko dun, hindi dumadating eh. Hindi ko nga mapagtanggol ng sarili ko eh. Ano? Ako? Hindi nga ako yun. Hindi nga totoo yun. Ewan ko ba dun sa chef na yun, ba't pinagbibintangan ako ng ganun? Ewan ko sa'yo, pati ba naman mga kaibigan ko? tayong punta. Wamchaya. Wamchaya? Mga search tayo. Oy, driver! Hold up to! Huwag kang kumite! Tuloy mo lang nga! Hold up to! Mga kababayan, ngayon ay may nagaganap na hostage sa Quirino Grandstand na pinamumunuan ni Rolando Mendoza na isang turist dati. Ang laman ng bus ay mga turist galing Hong Kong. Uy! Hold up! Kevin! Kevin! Halika dito! May na-hold up dito sa news! Oh, ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Doon daw sa Quirino Grandstand may na-hold up! Ha? Sino na naman yan? Kanina ng stress ng hapon, sumalit awa ng Diyos hanggang ngayon po ay maayos pa rin ang mga nagiging kaganapan. Sa umaga kanina ng parahin at kapit-sakay si Police Inspector Rolando Mendoza sa Hometime Travel Bus sa Port Santiago. Luna ng tourist bus ang may 22 banyaga mula sa Hong Kong at 4 na Pinoy. Ikaw! Buwan siya! Bukas ka na! Sa gitna ng Quirino Grandstand, ipinahanda alas 10:42 ng pakawalan. Teka lang, may balita po tayo na isang hostage po ang pinalaya ngayon ni Mendoza. Hindi natin alam ano ba talagang gusto ni Mendoza at kung ano pa ang gagawin niya mamaya. Kasama po natin ngayon si hostage crisis expert na si Carlo De Leon. Magandang umaga sa inyo, Sir De Leon. Mr. De Leon, sa tingin niyo po, ano ba talaga ang dahilan ng pagpalaya ni Mendoza ng isang pasahero? Sa tingin ko naman ay wala naman talagang balak si Mendoza pumatay ng tao. Makikita naman natin yan sa nangyayari ngayon eh. Pagdasal na lang natin na marami pa siyang mapalaya mamaya at tapos na itong lahat ng walang namamatay. Ngayon nakikita natin si Mendoza na may pinaskill sa windshield ng bus. Nakasulat dito ay reinstate and pardon. Nais daw niyang maibalik siya sa serbisyo. At ngayon papalapit na ang negotiator na si Chief Investor Romilo Salvador sa bus. Kasama pa rin po natin si Mr. De Leon. Mr. De Leon, sa tingin niyo po makukuha niya talaga ang kanyang mga demands? Bali Kevin, makikita natin dito na wala na sa tamang pag-isip si Mendoza kaya nagawa ito. Tandaan na ito ay isang act of aggression na lang. Sa tingin ko ay hindi siya pagbibigyan ng hostage man. At kung mangyari man ito, posibleng makasuhan si Mendoza sa pag-ilas. Kanina lamang ay nakausap ng superintendent si Mendoza gamit ang cellphone ng driver ng bus. Ngayon po ay muling may pinalabas na naman si Mendoza na hostage. Ngayon, tatlo naman. Yan. May isa pa po. Kanina po ay may pinalabas si Mendoza na isa. Ngayon, may 5 na pong nakalabas na pinalabas na hostage si Mendoza.
Ayun nga, sabi ko kanina, no, pakiramdam ko na wala talagang balak pumatay ng tao si Mendoza. Kanina nga ay humingi pa siya ng pagkain para sa hostage. Ngayon po ay may bagong pinaskill naman si Mendoza. Nakasulat dito ay 3 PM deadlock. Tila isa itong ultimatum. Pagsapit sa alas 3 ng hapon. At ngayon ay pinalabas naman ni Mendoza ang kanyang ika-6 na pinalayang hostage. Ngayon ay kakarating lang po ng kapatid ni Mendoza na si Gregorio Mendoza na nagpupumilit na lumapit sa puso. Stoy, sir, saan ka pupunta? Kapatid ko yung nasa bus. Wala akong pakialam. Siya yung hold upper. Ako si Gregorio Mendoza. Sino yun? Ako yung kapatid ng hold upper. Bigyan mo ko ng cellphone ka. Ako sa ko yung cellphone. Sir, paulit-ulit ka eh. Bigyan mo ko ng restricted area to Bigyan mo ko ng cellphone. Bigyan mo ko ng cellphone. Bawal talaga, sir. Sir, bawal. Sabing restricted area to. Hindi, bigyan mo ko ng May cellphone. hostage taking sa loob. Sa tingin ko ay lalo lang mawawala sa sarili si Mendoza kapag ginaya nila lumapit si Gregorio sa dapat lang na pigilan nila. Uy, Tol! Tol, wag mo muna tutuloy. Huwag mo tutuloy yung 3 PM. Hindi, huwag muna, Tol. Ipapaliwanag ko muna sa kanila yung sama ng loob natin pareho. Yan, nakita po na po natin na nakausap na po ni Mendoza ang kanyang kapatid. Sa pagkaalam po natin ay ito ay masamang ideya. Pinagpapawal ito ng pulis dahil ito ay makakalala lang sa ating sitwasyon. Ano ba? Huwag ka ako eh! Ano ba? Sabi... Uy, kapatid ko yan Uy! Lapit ko. Pinapabante na ito. Tawag pa ng polis. Ito. Ano ba? Ano ba? Huwag ako! Sabing huwag kasi! Ano ba? Huwag makulit! Si Gregorio Mendoza po ngayon ay pinipilit ipasok sa police mobile na sa hindi natin alam na dahilanan. Kanina po ay kausap nito ang stage sa cellphone na posibleng ginagalit ng police. Sa tingin nyo, Mr. De Leon, ano kaya ang dahilan kung bakit siya pinipilit ipasok sa police mobile? Kevin, sa tingin ko ay pwedeng kasuhan si Gregorio Mendoza ng disobedience dahil sa pagiging uncovered dito. Ang problema ngayon ay may TV sa loob ng bus na siguradong mapapanood ito ng hostage taker at siguradong igagalit ito. Ay puta, pinubugbog! Yan ang yan. Galit na ako! Hello. Ayan po, ngayon lamang ay may narinig tayong mga ilang putok na nanggaling mismo sa bus. Posibleng may binatay na si Mendoza o ito ay warning shots lamang. Kung ano man ito ay siguradong galit si Mendoza ngayon. Yun nga Kevin, kanina makikita natin na posible ito nung matapos na walang nasasunod. Ngunit ngayon ay malabo na itong nangyari. Sana magkaroon na lamang ng media block para hindi ito kumanood ni Mendoza. Ngayon ay hintayin na lamang natin kung anong mangyayari. Ayan po, nakawala ang driver ng bus at tumatakbo palayo ng bus. Patay na daw. Patay na daw, sabi ng driver ng bus na sinasabi nitong patay na daw lahat. Hindi na po natin alam kung totoo ito. Yan ang nga ba yung sinasabi natin kanina, no Kevin? Kapag nagalit itong si Mendoza at di natin makakontrol kung ano bang gagawin niya sa loob ng bus.
At isa pa, simpleng kasabot yung driver dahil paano kaya makakawala sa boses ng kanya?